Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood ng live streaming na ito. Dito po ito sa Jesus Christ the Messiah Christian Church, Bulakin 1, Dolores, Quezon. At muli ay naanyayahan ko kayo ng samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At una sa lahat, ako po pala si Brother Oliver Manito. At salamat sa Diyos at dahil pinagkatiwalaan niya ako at pinigyan niya ako ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanyang mga salita sa inyong lahat. Sa mga nakikinig at sa loob ng panambahan na ito sa Dolores, Quezon, nawa ay sumainyo ang banal na Espiritu upang maunawaan natin ang salita ng Panginoon. At salamat din sa pagkakataon na binigay sa akin ng ating mahal na pastor sa katauhan po ni Pastor John Murphy. Salamat po, Pastor, sa pagkakataon na pinagkaloob mo upang makapagpahayag ng iyong mensahe. At sa umagang ito, naalala natin at tayo ay dumaraan sa panibagong pagsubok ng ating buhay. No? Makaraan lamang ay tayo ay dumanas ng pandemya sa nadulot ng COVID-19. At ngayon ay may panibdipan na dubos na nakakalagpas o nakakaahon sa dulot ng COVID-19 ay mayroon na namang panibagong pagsubok tulad ng bagyo na ating dinanas. Kami po, 10 ng aking kapwa lingkod ng Diyos ay nakikisimpatya sa mga taong nasalanta ng bagyo, sa mga taong nagkaroon ng matinding dagok sa kanilang buhay sa dinanas nila sa nakalipas na nagdaan na bagyo, no? At nawa sa umagang ito ay makatulong ang mensaheng ito na makapagbigay sa inyo ng panibagong kalakasan at katatagan ng inyong pananampalataya. At salamat sa Diyos at tayo nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag sa inyo ang mensahe ng Diyos at ito hindi aksidente at ito ay naayon sa plano ng Diyos. At ngayong umagang ito, samahan niyo muna ako mga kapatid, kaibigan. Sa inyong mga tahanan, sandalian muna tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Sige po, pumikit tayo at iyukon ang ating mga ulo. Amang banal, sa pangalan po ng aking Panginoong Hesukristo, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na magpahayag ng iyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na ito ay aking maibahagi na may buong kalinawan, katapatan, kausayan, dedikasyon, at karunungan. Maging kalakasan ng aking pisikal at spiritual na kalalagayan. Dalangin ko, O Diyos, na ako'y samahan mo. Dalangin ko rin po, Panginoon, na loobin mo nawa na ang banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. At loobin mo, O Diyos, na lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito ay tumimo sa kanilang puso at isipan upang, Lord, magbigay ng panibagong kalakasan, tibay at tatag ng pananampalataya sa iyo. Salamat, Ama, at nawa ay ikaw po ang aming sandigan sa mga oras na ito at ito po ay aking dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ang kasabihan, yung katagang pagbibigay. Bago po natin basahin ang ating teksto ngayong araw na ito, meron lamang akong ipapakitang isang litrato. Sige po. Ayan. Nakita niyo po ba yung litrato na nasa screen? Ayan. Ano po ang inyong masasabi? Halimbawa kung merong isang kagaya ng tao na yan na bumatok sa inyong pintuan. At lalo ngayon, nasa panahon tayo ng kahirapan. Dumaranas tayo ng matinding dagok. Dumaranas tayo ng matinding kapighatian dahil sa tayo ay nawalan, tayo ay bumagsak. No? Ano ang mapifeel mo? Naiisip mo pa ba na magbigay sa taong yan? Nakasalubong mo sa kalsada, sa kalye, o kumatok sa iyong tahanan. Naisip mo ba
na magbigay sa Kanya? O magkakaroon ka pa ba ng pusong handang magbigay para sa taong iyan? Ngayon kapatid, mamaya, mauunawaan natin ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay. Ngayon, sige po, punta po tayo dito sa 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Sa inyo pong mga tahanan, buksan niyo po inyong mga Biblia at kung maaari po, kung kayo ay mayroong mga notebook at lapis or ballpen, pwede po kayong mag-take down notes upang pagkatapos ng mensaheng ito sa mga susunod na panahon ay maaari niyo siyang buklatin at basahin at pag-aralan kung ano ba ang patungkol dito. No. Sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16, ganito ang sinasabi ng Panginoon sa NIV version. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." Verse 10, so he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" In verse 11, as she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." In verse 12, "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in the jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." In verse 13, Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son." Next, verse 14, said the Lord, "For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So praise the Lord in His word. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Amen. Kung naunawaan natin ang ating teksto sa umagang ito, no? Meron isang konting lang tayo, konting history. Pabalik tayo sa history. Kung mapapansin nyo si Elias, isang propeta, no? Na taga Tishbe. Ayan, paki-flash nga po yung map, yung next slide yan. Yan. Meron po kayong makikita dyan na mapa. Yan ang mapa. Noong panahon po kasi ni Elijah, ang nagahari po noong panahon nila sa Samaria, sa Israel, no? Si King Ahab. At nung namatay po si King Solomon, na anak ni Haring David, ay nahati po sa dalawang bahagi ang Israel. Ang Northern Kingdom, ang hilagang kaharian, at ang timog na kaharian. Ang hilagang kaharian ay na-retain sa pangalang Kingdom of Israel, at ang Southern Kingdom ay pinangalan ng Judah. Yan, nahati po sa dalawa dahil sa kagagawan ng anak ni King Solomon, si Jeroboam. Ayan, si Rehoboam, na anak ni King Solomon. Ayan, kasi nung araw na iyon, nung siya na ay nakaupo, naipasa na ni King Solomon ang kanyang pagiging hari sa anak niyang si Rehoboam. Ay pilit niyang pinaiting pa yung paghihirap ng mga lipi ni Israel. Kasi po, yung 10 lipi ng Israel ay napunta sa part ng Northern Kingdom sa Israel. At yung 2 kingdom, which is si Judah at si Benjamin, ay napunta sa Judah, sa Southern Kingdom. Ayan. So nahati po yun dahil po sa nangyari ang sitwasyon na ito, dahil ang
ang Northern Kingdom, which is Israel, ay naglilingkod, nag-offer sa mga idols kay Baal. Yan, nag-offer sila, which is ayaw ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ganoon ang ginawa ni King Ahab, no? Kaya siya sumama at naging sumamba kay Baal dahil sa kanyang asawang si Jezebel. Ayan, kung papansinin niyo, sa Samaria nagpunta si Propeta Elias. Sinabi niya kay King Ahab, hindi ko pa uulanin sa loob ng 3 kalahating taon, sabi ng Panginoon. Okay. Sa pamamagitan ni Elias, no? At pagkatapos, syempre dahil sa banta, sa threat sa buhay ni Elijah, dahil nung panahon na yon, nung si King Ahab ang naghahari sa Samaria, sa buong lungsod, sa buong lugar ng Samaria, ay itong si Jezebel na kanyang asawa ay pinahintulutang pagpapatayin lahat ng mga propeta. No, kasi si Jezebel ay tatay niya ang hari ng Phoenicia, Sidon, yan, na sumasamba kay Baal. Ayan. So lahat ng mga propeta ng Diyos pinagpapatay ng panahon na yun. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, Elias, nung nasabi niya ni Elias kay Haring Ahab, ang pinapasabi ng Diyos, umalis ka na dyan. Pumunta ka sa Kerith Brook, yan sa may batis yun. Batis ng Karit. Ayan, makikita niyo po, galing siya sa Samaria. Ayan, nakita niyo yung mapa. Inausap niya si King Ahab at pagkatapos pinapunta siya ng Panginoon. Pumunta ka sa batis ng Karit. Doon ka muna. Pakakainin kita doon. Magpapadala ako. Ayan. Magpapadala ako ng uwak. Umaga at hapon para magdala sa iyo ng pagkain. At yung tubig, doon ka na iinom sa batis. Ngayon, ang problema, dumating ang araw, ang panahon na natuyo rin ang batis. Take note, di ba? Nung nag-travel siya sa Samaria hanggang sa Kerith Brook, ayan, ang layo po niyan. So doon siya nanatili hanggang sa maubos ang tubig. So wala na siyang mainom, no choice siya, kaya sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Sidon, meron akong inutusang balong babae doon, widow woman, para ikaw ay pakainin. Ayan. Nag-travel ngayon si Elias papunta sa Sidon. Tingnan niyo po kung gaano kalayo. Hindi na tayo yung line, yung paakyat papuntang Phoenicia, Sidon. Probably, possibility na milya-milya line yan. At ang transportation lamang nila nung araw is through walking, lakad. Wala pong sasakyan, wala pong maaari na wala rin siyang kamelyo dahil alam niya naman si Elias ay propeta at probably wala siyang mga possession, no? Kaya ang sitwasyon ni Elias noong panahon na yan ay naglalakad lamang siya. So grabe, imagine niyo yung pagod ni Elias. Imagine niyo yung hirap, yung gutom, yung uhaw, lahat na. No? Hindi po isang araw ang travel na yan. Dahil nagpapahinga pa yan sila. No? Kung tayo nga naglalakad lang na hanggang sa labas ng ating baryo sa Bulacan 1, papunta sa kabilang bayan, di ba? Nagreklamo na po tayo para gusto nating mag-travel, gumamit ng sasakyan hanggat maaari. Pero kung titignan natin yung mapa, magsasabi na ang paglalakad ay tunay. No? Kaya yan ang nangyari kay Elias noong panahon na yan. Na ngayon, nung pumunta na si Elias, nabasa niyo naman yung kwento ni Elias, yung bago siya pumasok sa bayan ng Zarephath sa Sidon. Ayan. Kaya itong teksto na ito ay pinamagatan natin giving despite adversity. Kung papansinin po natin sa paglalakbay ni Elias papunta sa bayan ng Sidon, sa bayan ng Zarephath, no? At doon nakita niya ang isang babaeng namumulot ng mga panggatong, no? Para mailuto niya yung natitira nilang tinapay at langis, no? At syempre, ngayon, mauunawaan natin, ano ba ang dapat nating i-expect
Ano ba ang dapat nating asahan sa pagbibigay sa kabila ng kahirapan? Kasi kung iisipin natin, nakita natin yung sitwasyon ng babae, sabi niya, di ba? At bukas mamatay na kami. Makakain lamang kami. Ngayon, kaya ang tanong mga kapatid, kaibigan, what should we expect on giving despite of adversity? Ano bang dapat nating asahan? At ito ay mayroon akong ilang rason, there are several reasons what should we expect kapag tayo ay nagbibigay sa kabila ng kahirapan natin. No, una, it requires sacrifice. Pangalawa, reveals confirmation, and giving despite adversity receives abundant blessings. So pag-usapan natin ngayon yung unang punto. It requires sacrifice. Pag tayo daw pala ay nagbibigay sa kabila ng kahirapan, so asahan natin na kailangan nating mag-sakripisyo. No? Sabi sa verse 12, ulitin natin, basahin natin. Andiyan naman. As surely as the Lord your God lives. So basahin ko sa Tagalog para mas malinaw. Ano? Verse 12, sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. In verse 13 sabi niya. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Now, nakikita natin na sa verse na ito, napakatindi ng maaaring itaya ng babae dito. Take note, widow woman. Wala na siyang inaasahan, wala siyang asawa. Sinabing widow, balo. Wala ka ng asawa. No? Kaya, napakatindi ng pinagdaraanan ng babae dito. Tayo mga kapatid, kaya ba nating ipagkaloob sa taong ito na gaya ng ginawa ng babae? Kaya ba nating ibigay sa kabila ng wala naman na ako eh. Kapos na nga ako sa pera. Tapos dumaan pa sa ganitong sitwasyon. Nagkaroon ng pandemya, tapos meron na namang bagyo. Ano pang ibibigay ko? Wala na. Wala na, di ba? So, sa panahon natin, may isip mo pa ba na makapagbigay? Kagaya ng ginawa ng babae nito. Sabi sa 2 Corinthians 8:2-3. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. So, dalawang bagay po yan para sa ating kapwa. Ang pagsasakripisyo po kasi sa kabila ng kahirap at sa pagbibigay sa kabila ng kahirapan ay nag-require ng sacrifice. No, dalawang bagay po para sa ating kapwa-tao, kapwa mananampalataya at maging sa ating Diyos. No? Ito pong 2 Corinthians chapter 8. Ito po yung panahon na dumaranas ng matinding kahirapan ang church ng Macedonia. No? At si Apostol Pablo ay humihingi ng tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem. No? Gusto nilang matulungan din mga kapatid natin sa Jerusalem. Kaya itong taga-Macedonia, sa kabila ng kanilang kahirapan, walang-wala na sila. No? Hindi lang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Kung babasahin natin sa Tagalog, kundi higit pa sa kanilang makakaya. No? Yung grabe yung kanilang yung kagalakan sa pagbibigay, sa kabila ng kanilang dinaranas na kahirapan, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kapighatian, no? Nais pa rin nilang magbigay. No? Tayo po,
Alam ko nakaranas din kayo ng kahirapan, nakaranas din kayo ng kapighatian, lalo na sa panahon na ito. Tapos mararanasan mo pa na hindi ka nakatanggap sa gobyerno ng ayuda at mararanasan mo pa ang sakit matulad ng COVID-19, naranasan mo. Pagkatapos babagyuhin ka pa sa panahon ito. No? Sunod-sunod na dagok, hirap at dala-dala ng pasanin natin. So may isip mo pa ba magbigay? No? Kung wala sa iyo ang presensya ng Diyos, kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, may isip mo ba kapatid? Yan po ang katanungan sa inyo, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan. No? Ano ba ang kaya nating ibigay sa kabila ng ating kahirapan? Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas natin, kaya ba nating isakripisyo kahit yung ito na lang yung pangbili ko ng 1 kilong bigas, ibibigay ko pa ba sa kapitbahay ko dahil hindi sila makakain, dahil nawalan ng trabaho ang aking kapitbahay? No? Kaya ko pa bang, bibigay ko pa ba to? Lord, ito na lang ang pera ko, last money ko na to bukas, kami naman ang walang makakain. No? Sa Acts chapter 2 verse 44 to 45 sabi, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Lahat ng mga mananampalataya doon sa mga gawa, doon si Apostol Pablo ay nagministeryo sa kanila. Ay yung siya pa pala to, si Apostol Pedro. No? Lahat ng mga mananampalataya, isigsama-sama nila ang lahat ng mayroon sila. Pinagbebenta nila lahat ng property nila, mga possessions nila, resources, para sa mga nangangailangan. Kapatid, ikaw, ang tanong, ano ang kaya mong ibigay para sa iyong kapwa despite sa kahirapan na nararanasan mo sa panahon ito? Ano ang kaya mong ibigay para sa iyong kapwa? Material? Pagpapalakas ng loob? Ano pa? Ikaw ang makakasagot niyan, kapatid, kaibigan. Ano ang nais? Ano ang kaya mong ibigay? Ano ang kaya mong isakripisyo para maibigay ko ito sa aking kapwa? Para may pagkaloob ko ito sa aking kapwa? Pangalawa, hindi lamang pala tayo sa ating kapwa nagsasakripisyo para magbigay sa kabila ng kahirapan. Pangalawa, para rin pala sa ating Diyos. Wow. No? Para rin pala sa ating Diyos, sa kabila ng ating kahirapan, no? Nagbibigay tayo, sakripisyo tayo. In Mark chapter 12 verse 44, they all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything all she had to live on. Ito yung babaeng pumasok sa loob ng templo at ang Panginoong Jesus ay nakabantay doon. Napanood niya yung mga nagbibigay sa kabal, naghuhulog doon. May mga mayayaman at napadaan itong babaeng kapos sa kapalaran. No? Naglagay siya ng isang tanso, o hindi ako nagkakamali. O isang isang tansong salapi. Ayan. Sabi ng Panginoon, siya yung pinakamalaking ibinigay. Kasi yun lang ang meron siya. Yung mga mayayaman ang binigay nila, bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Pero itong babaeng ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, isinakripisyo niya para lang maibigay siya sa Panginoon. Tayo, ano ba ang kaya nating ibigay sa Panginoon? Ano ba ang kaya nating ibigay sa kabila ng kahirapan? Ano ba ang kaya nating isakripisyo para sa Panginoon? Ang ating oras, no? Ang ating mananalapi, no? Ang ating mga sarili, kaya ba natin ibigay sa Panginoon yun? Kaya ba natin ipagkaloob sa Panginoon yun? Sa kabila ng dinaranas nating kahirapan, mentalidad, emosyonal, ano pa ba, spiritual, maging physical. No? Lahat na naranasan natin, kapatid, kaibigan. Alam ko, ikaw, saan ka man naroon, ano man ang iyong dinaranas sa panahon na ito. Ano ba ang kaya mong ibigay para sa Diyos? Sa kabila ng kahirapan mo, kapatid. Sa kabila ng dinaranas natin. What is atin na kaya mong ibigay para sa Diyos? No? At dito natutupad ang sinabi ng Panginoong Hesus nung siya ay tinanong ng isang lalaki. No? Dun sa Matthew chapter 22. Ayan. Sinabi niya dun na ang buod ng kautusan,
Itong buod ng kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at mahalin mo ang Diyos. Ang iyong buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Dito natutupad na ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga salita. No? Nakita natin na ang pagsasakripisyo, ang pagbibigay sa kabila ng kahirapan ay nangangailangan ng sakripisyo para sa ating kapwa at para sa ating Diyos. Katulad ng ginawa ng babaeng balo doon sa bayan ng Sarephat kay Propeta Elias. Wala na po silang, sabi niya wala na kaming tinapay, meron na lang kaming konting harina, kabiranggot, tapos konting langis. Eto nga, nakikita mo ako, nagpupulot ng mga kahoy para meron kaming may panggatong at mailuto namin ito. Tapos, pwede na kaming mamatay. Take note, pwede na kaming mamatay today or tomorrow. Dahil last niya na yun. Last source niya na yun. Dahil lupa na iyon, sinumpa ng Diyos ang bayang Israel dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga Diyos-Diyosan. Diba? No? Kapatid, kaya ba natin yun na makaranas tayo na bukas, wala na akong makakain. Kasi hirap na ako tapos ibibigay ko pa sa iyo. Wow! Ang hirap, di ba? Ang hirap mag-decide. No? Ang hirap ipagkaloob ang isang bagay na alam mo na yun na lang ang tangi paraan para ikaw ay manatiling humihinga pa. Right? So, sa panahon natin ngayon, maraming mga klase ng tao ngayon, iba-iba. Higit, lalo na, dapat nating, kung maaari, dapat nating ipakita ito, ang kagaya ng ginawa ng babaeng balo. Pangalawang puntos, giving despite adversity, pagbibigay sa kabila ng kahirapan, it reveals confirmation. It reveals confirmation. Sabihin mo sa katabi mo, kaibigan, kung meron ka mang kasama dyan, sabihin mo sa kanya, it reveals confirmation. It reveals confirmation. Sa kabila ng kahirapan, no? Nagre-reveal ang Panginoon ng confirmation. Right? No? Masaya ba? Masarap ba sa pakiramdam na ang Panginoon ay gumagamit ng tao para i-reveal ang kanyang confirmation na mangyayari ang isang bagay na hindi mo inaasahan? Amen? Amen. Amen. Yes. Right? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. 1 Kings 17 verse 4, ang sinabi ng Panginoon. Basahin ko sa Tagalog. Ayan. Sa English naman po. Kung tignan nyo na lang po sa English. Ayan. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatatakin ni Yahweh ang ulan. Wow. Nakita nyo? Nanamnam nyo ba ng maigi ang kanyang mga salita? Na-visualize nyo ba? Na habang sinasabi ni Propeta Elias sa babaeng ito na pakainin mo ako, busugin mo muna ako dahil gutom na ako. Ang layo ng nilakbay ko, milyang-milyang nilakad ko. Gusto ko nang kumain. I'm desperately to eat food, to drink water. Napakalayo po ng nilakbay niya. So hindi ko ma-imagine kung gaano kalayo dahil hindi ko kayang lakarin in the first place. No? Kaya desperado na si Propeta Elias na makatikim, na malagyan ng pagkain ng kaniyang tiyan. No? Siyempre si babae, wala na nga akong makain ibigay ko pa sa iyo. Oh. Kaya sinabi niya sa verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Oh. Diba? Napakasarap. Amen. Na nagbibigay ng konfirmasyon ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan po kasi tayong mga tao dito sa lupa, napakasaya natin kapag nagkukumpirma na ang ating boss na sa December may bonus ka.
na sa susunod na sahod mo, may additional, no? May dagdag na sweldo ka. Di ba? Sarap. No? Bakit pag sa Diyos nag-reveal ng confirmation? Bakit pag ang Panginoong Diyos gumamit ng kanyang lingkod para ipadala o iparinig sa iyo, ispasabi sa iyo na pagpapalain kita? No? Pero, sakripisyo mo muna to. Ibigay mo muna to. Parang ganun ang dating. No? Bakit sa tao, tuwan-tuwa tayo, excited na excited tayo. Pero bakit pag sa Diyos, pag nag-reveal ng confirmation ng Panginoon, parang ang lungkot mo, kapatid. Tiyan mo, sa loob ng bahay mo, hindi ka makangiti. Sabi, narinig mo lang na may confirmation ng Diyos. Dapat magalak po tayo. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. May confirmation ng Panginoon sa buhay natin. Pag sinabi niya, pagpapalain kita sapagkat sinabi ng Panginoon sa Hebrews 6:12, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ng Diyos tungkol sa dalawang bagay. Dalawang bagay na ito, sabi niya. Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. So pag nangako ang Panginoon na pagpapalain kita, tutuparin niya yun. Amen? Tutuparin niya po yun. Maniwala ka, kapatid. Huwag po tayo sa tao umasa. Sa Diyos tayo umasa. Sapagkat ang pangako ng tao ay nababalik. Ngunit ang Diyos, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po siya nagsisinungaling sa kanyang pangako at sumpa. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari. Kung babasahin po natin dito sa Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Ang sabi ng Panginoon, bring the whole tithe into the whole storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. In verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will cause you blessed, for yours will be delightful land, says the Lord Almighty. No? Nag-confirm ang Panginoon, ngunit bigyan mo muna to. Isakripisyo mo muna to. At sigurado, ito ang pagpapala ko. Kinonfirm ng Panginoon, subukin mo ako. Test me on this. I will not throw open the floodgates of heaven. Bubuksan ko ang durungawan ng langit. At ibubuhos ko ang pagpapala sa iyo. Pero, ibigay mo muna ito. No, ipagkaloob mo muna ito sa akin, kapatid. No, kapag ang Panginoon nag-confirm sa atin, meron siyang nais na isurrender mo sa Kanya. Meron siyang nais na ibigay mo sa Kanya. No? Na itong maaari o posible na itong mga nais hingi sa'yo ng Diyos ay mga bagay na hindi natin mabitaw-bitawan. Isukon natin. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng iyan. At sigurado, may confirmation po eh. No? Wala ako dito sa kinatatayuan ko kung walang confirmation ng Panginoon. Wala tayo sa pananampalatayang ito kung walang confirmation ng Panginoon na pagpapalain niya po tayo. Alam niyo kapatid, ang buhay na walang hanggan, confirmation po ng Panginoon yan na mangyayari sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang matibay na confirmation ng Panginoon. Ang kailangan lang, isurrender natin ang ating buhay. Iyan ang nais ng Panginoong Diyos. Ang nais ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ibigay natin sa Kanya. Ito na yung pagpapala ko, given na. Excited lang ibigay ng Diyos sa iyong pagpapala. Ikaw na lamang kapatid ang inihintay niya. Amen? Sabihin mo, inihintay na ako ng Panginoon. I-sacrifice ko ang buhay ko sa Kanya. Wow, napakasarap. Di ba po? Ang sabi sa next verse. No? Sa 2 Corinthians 9, chapter 7, verse 8. 9, 7, saka 8. Yan. In verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. In verse 8, sabi ng Panginoon, and God is able to bless you abundantly. Ulit, and God is able to bless you abundantly. So that in all things at all times,
having all that you need, you will abound in every good work. Wow. Amen. Confirmation ng Panginoon. Nagre-reveal siya ng confirmation. Sa kabila ng kahirapan, pag ikaw ay nagbigay tayo sa kabila ng kahirapan, meron palaging confirmation ng Panginoon. Katulad ng nakita natin kanina sa previous chapters, no? Yung sa mga Macedonian church. Ito naman sa mga taga-Corinto. Gusto ng Panginoon na i-bless kita. Kaya kong pagpalain ka abundantly, sagana, higit pa. Pero, gusto ko yung hindi ka napipilitan. Gusto ko yung maligaya ka, masaya ka, nagkagalak kang magbigay. Yun ang nais ng Panginoon. Hindi ka napipilitan. Kaya kanyang pagpalain. Pagpapalain tayo, mga kapatid. Pagpapalain ka ng Diyos. Maniwala ka lang. I-surrender mo sa Kanya. Na hindi ka napipilitan. Unang-una po natin ibibigay sa Panginoon ang ating puso. Right? Kasi dyan po tumitingin ang Panginoon sa ating mga puso. Sa puso ko, sa puso mo kapatid, dyan nakatingin ang Panginoon. Hinihintay ka ng Diyos. No? Bigay mo sa Kanya. Dahil sa pagbabasa mo ng Kanyang salita, makikita mo na napakaraming pangako ng Diyos, na napakaraming konfirmasyon ng Diyos. Kasi po ang problema sa atin gusto lang natin yung blessing pero wala naman tayong binibigay sa Panginoon. Di ba? Bakit kapag sumasahod ka sa iyong boss, binibigyan ka ng bonus ng boss mo, wala ka pang sinasakripisyo? Wala ka pang ibinibigay na kapalit? Tapos pag naranasan mo ang bonus, di ba, sobrang saya mo, bibili ko to ng ganito. Sa December, marami akong bibilihing handa. Marami na nakaplano agad. Pero hindi mo alam na meron ka rin sinakripisyo. Bakit? Ang oras mo, ang lakas mo, ang talino mo, ang lahat. Na-stress ka pa, nade-depress ka pa. Kapag sa Panginoon ka nag-surrender, wala pong ganon, kapatid. No? Blessing po lahat yun. Ang kasunod nun. Ang kailangan lang, kapag tayo ay nagbibigay, kailangan natin magsakripisyo para mag-reveal ng confirmation ng Panginoon. No? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise God. Ang nakita natin at pangatlong punto. The giving despite adversity, receive abundant blessings. Wow. Ito na yung hinihintay nyo, kapatid, mga kaibigan. Yung bonus. Yung blessing ng Panginoon. Ang sabi dun sa 1 King chapter 17, verse 15 to 16. Sa Tagalog ko ulit babasahin. Sabi ng ating Panginoong Diyos, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Wow! Nakita niyo po, pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pangako, ang kanyang confirmation na ito, nagtuloy-tuloy na. No? Take note sa isang kakaunting harina, sa isang kaunting langis, at bigla pong pinagkaloob ng Panginoon na hindi na nauubos. Hanggang hindi pa dumarating ang tag-ulan. No? Nakita niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Nagsakripisyo ang babae. Tapos nagsakripisyo siya. Nagpahayag ang propeta na pagpapalain ka ng Panginoon. Na hindi mauubos yan. Niwala ka. Niwala ang babae. At ito, naranasan niya ang pagpapala ng Panginoon. Kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng kahirapan at dago, bigatian sa buhay at dumating sa punto na nagpahayag sa iyo ang Panginoon na ito ay pagkaloob kahit na ikaw ay nahihirapan, kahit na ikaw ay walang-wala na. At tapos ito ay iyo at tinugon mo ang sinabi ng Panginoon. Kapatid, sigurado ako, mararanasan mo ang pagpapala. Katulad ng nangyari sa babae,
Biruin mo, sa buong lupain ng Zarephath, sila lang mag-ina ang may pagkain araw-araw. Sila lang ang nakakakain ng tinapay araw-araw. Dahil sa paligid nila, kalat na yung naganap na ang matinding kahirapan, taggutom, di ba? Taggutom na sa lugar nila. Sa panahong iyon, wala na talaga sila mapupuntahan dahil sinumpa na nga ng Diyos ang lupain na yun. No? Gusto mo ba yun, kapatid, na sa kabila ng kahirapan na dinaranas natin ngayon, sa kabila ng pandemya na nakalipas na hanggang sa magpasa hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin, tapos meron pang bagyo, tapos ikaw, pinagpapala ka ng Panginoon, sa iyong paligid nakakaranas sila ng kahirapan, ngunit ikaw, sagana, hindi ba mapapa-amen ka? Diba, kapatid? Napakasarap, napakasaya sa panahon natin ng kahirapan. Na ikaw nagbibigay, saan kaya galing yung pera nitong tao to? Saan kaya galing yung mga binibigay niya sa akin? Saan kaya galing yung bigas nito? Saan kaya galing yung mga tinapay nito? Pagtatanong na sila, kapatid, dahil po yun sa ating Diyos. Pinagpapala tayo. Dahil natuto tayong magsakripisyo, natuto tayong ibigay ang para sa Diyos. Natuto tayong magbigay sa ating kapwa. Sa kabila ng kahirapan, natuto tayong magpakumbaba, natuto tayong sumunod sa ating Diyos. No, bless ka ng Panginoon. Nagtataka ngayon ang mga kapitbahay mo. Bakit? Dami nito. Wala naman itong kilala, di naman tumayaman. Pero bakit parang may pista lagi sa loob ng tahanan nila? Di ba? Napakasarap sa pakiramdam, kapatid. Kapag naranasan mo na, kapag ito'y naranasan mo, patuloy at patuloy kang magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Amen. So dito po sa Proverbs chapter 10 verse 22, sabi ng Panginoon, "The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it." Wala pong bahid na nadungis. Yan. Walang ang blessing ng Panginoon pag binigay niya sa atin, malinis, banayan. Yan ang blessing ng Panginoon. Nais mo bang maranasan yun, kapatid? Nais mo bang maipagkaloob sa iyo ng Panginoon? Ang gawin mo, kapatid, magsakripisyo ka. Magbigay ka kahit sa kabila ng kahirapan. Sa kabila ng pagsubok na dinaranas mo, magbigay ka. Sakripisyo mo, mga bagay na gustong isakripisyo mo sa Diyos, maging sa iyong kapwa. Ibigay mo iyon. At sigurado, confirmation ang kasunod niyan. Wow! At pagkatapos, asahan mo na, kapatid, ang pagpapala. Hindi ka mauubusan araw-araw. Naniniwala ka ba? Amen. Wow! Amen. In verse 8, sa Psalms 36 verse 8, sabi, "They feast on the abundance of your house, you give them drink from your river of delights." Ito na yung sinasabi ko kanina. Na magugulat sila kasi abundant ka. No? Hindi ka naubusan sa bahay mo. Bibigyan mo pa sila ng tubig. Napainom mo pa sila. No? Di ba? Napakasarap na ikaw yung pinagmumula ng pagpapala. Ikaw yung channel of blessings. Ikaw yung namibigay. Ikaw yung pinagpala ng Panginoon. Kaya ikaw naman ngayon ang nagbibigay. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam, kapatid, na kapag tayo ay nakakatulong sa ating kapwa. Hindi malagyan yung kalooban mo ng saya, ng ngiti. Hindi mapawi yung ngiti sa iyong mga labi kapag ikaw ay nakakatulong sa iyong kapwa. Di ba? Napakasarap po. Kahit ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay gustong-gustong tumulong, no? Dahil alam nila na masarap yun sa pakaramdam nila. Eh lalo pa kaya tayo mga hinirang ng Diyos, pinili ka ng Diyos, kinilala mo siya, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ba mas masaya kapag tayo ay pinagmumulan ng pagpapala at pinagkakaloob natin sa ating mga kapwa? Right? No? Napakasarap po, mga kapatid. And last verse, sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today," sabi ng Panginoon, "the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you
if you obey the Lord your God. Kung sumusunod ka sa iyong Diyos, sa ating Diyos, all these blessings, I will set you high. Itataas kita sa ibang mga bansa, ba't ibang mga bansa sa buong mundo. Dahil sumunod ka sa Panginoon. Dahil sinunod mo ang kanyang utos. Dahil ikaw ay nagbigay. Wow, napakasarap ng pangako ng Panginoon. No? Sapagkat siya ang nagsabi na ako ay naparito upang ang aking mga tupa ay magkaroon, ay bigyan ko ng buhay na masaganang lubos. No? Yan ang pangako ng Panginoon sa atin, sa buhay natin. Kung tayo po ay magbibigay sa kabila ng kahirapan, nangangailangan po ito ng sakripisyo. At pangalawa, ito po ay magkalaunan, mag-reveal ng confirmation sa ating Diyos. Maaring gagamitin niya ang mga lingkod niya upang ipasabi sa iyo na ipagpapalain kita. Na ngayon, simula ngayon, pagpapalain kita. Ibigay mo lamang ito sa akin. Surrender mo lamang ito sa akin. At kasunod po niyan ang pagpapala ng Panginoon. Matatanggap po natin yung abundant blessings ng Panginoon. Ang sabi niya, I will set you high above all nations. All these blessings will come on you and accompany you. Accompany, susunod sa iyo. No? Hindi ka mabubusan, kapatid, kaibigan. Kung susunod ka, if, kapatid, if. Problema kasi sa atin, gusto lang natin blessing eh. Pero yung obey, nadidisregard natin yan eh. Nadi-take for granted natin ng Panginoon. Gusto ko lang ng blessing, ayokong sumunod sa iyo eh. Mas masarap dito sa mundo eh. Mas masarap pa makasama yung mga makasanlibutan kong kaibigan. Masarap yung mga ginagawa sa sanlibutan ko. Gusto ko lang ng blessing. No, hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands. No, mga kapatid, kung tayo po ay tutugon sa ating Panginoon, mararanasan natin ang pagpapala niya. Pagpapala na hatid at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay makakamtan po natin. Alam niyo kapatid, meron po akong i-share sa inyo yung konting story lang naman. Kung nalalaman niyo po ang 10 peso coin story. Ayan. Ito po ay true to life story by name Joan Soliman. Si Joan Soliman ay isang kapwa mananampalataya natin yan sa Hope. Pangalan church nila, Hope Church sa may Taytay Rizal. Yan. True to life po ito nangyari. Share ko lang. Sige, simulan po natin kapasahin ko ang kanyang story. Kasi na-amaze ako sa story niya eh. Natouch ako. Sige, basahin ko po. Sabi ni Joan Soliman, hindi niya makakalimutan yung araw na umattend sila ng nanay niya sa church. Tapos, ang laman ng bulsa niya ay 10 pesos. Tapos, si mama niya, walang-wala din talaga, as zero. Wala naman talaga yung bulsa ng mama niya. Siya lang 10 pesos. Tapos, umattend sila ng Sunday service na hindi nag-almusal at kumakalam ang sigmura. Normally, nangyayari po yan. Kasi before, gawain ko rin po yan. No? Pumunta ako sa church kahit walang almusal. So, kumakalaman sigmura nila kasi wala ang almusal. So, hindi naman niya mabili ng almusal dahil may takot siya na pag naubos yung 10 pesos niya, hindi na sila makapagtanghalian, saka makapaghapunan. Pero mo 10 pesos pang tanghalian o tapunan, wala pa yung rice doon. Parang, imagine yung magkano ng rice ngayon, pag bumili ka sa render na 12 pesos na. Minsan pa 15, no? Plano niya kasi na ibili ng itlog ng tanghali saka itlog ulit ng gabi. Tapos paghahatian nilang dalawa. Tapos yung mga susunod na araw, hindi na niya alam kung paano. So wala na talaga silang pinagkukunan. So huling pag-asa niya na yung 10 piso para malagyan yung sikmura nila ng pagkain. Wow. Excited na ba kayo malaki susunod? Ha? Yeah. Habang nasa church, sila, no? Church na.
Pumesto yung nanay niya sa may bandang likod, kung saan magkakasama yung mga kananayan, tapos siya naman sa may bandang unahan. Kasi part ng music team at sa unahan din yung youth group. So di niya makakalimutan na kapag naaalala niya yung kabutihan ni Lord sa buhay niya, magpasa hanggang ngayon tumutulo pa rin ang luha niya. Ganito po kasi yung scenario nangyari. Tumutugtog na yung pang tithes and offering na music sa church kasi nila dati yung box na nasa unahan ng altar, yung box niya nasa unahan ng altar, tapos yung so talagang pupunta ka doon para maghulog ng tithes and offering kay Lord. So hindi siya pumapalya kapag kahit baon niya sa school, naghuhulog siya doon. Pero ito iba, dahil 10 peso coin na lang yung meron siya. Habang naglalapitan yung mga tao, lumingon siya sa likod at tinignan yung nanay niya. Tapos nung tumingin din yung nanay niya, sabay ngiti. Ayan, ngiti yung nanay niya. So yung ginawa niya, nagdesisyon siya na ilagay yung huling pera niya sa tithes and offering. Pumunta sa harap, nasaradong-sarado yung palad niya kasi at some point nahihiya siya kay Lord na 10 pesos lang yung nakayanan niya. So natapos yung service ng church, inalok sila ni Pastor Dario dun sa church nila sa Taytay Rizal. Ayan, doon na raw sila mananghalian. Ang matindi, may pasopas pa right after ng service. Oh, solve na yung araw nila. So save yung 10 pesos, no? May saving sa kagad siyang 10 pesos. So, ang matindi pa, ayan. So, naihabol pala nila, no? Naihabol nila yung gutom ng pangalmusal at nakapag-lunch pa sila. So, matindi yung pag-uwi nila. Ito na. Nag-aantay yung best friend ng nanay niya na galing abroad at kakauwi lang ng Pinas. May dalang mga pasalubong, mga dilata, chocolates, at kung ano-ano pa. Yung pinakamalupit pa, nagbigay sa nanay niya ng 5,000 piso as a gift daw at ibili ng gusto. Wow. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ng di alam ng nanay niya at doon siya sobrang umiyak, sobra-sobra. Dahil alam niya na ginamit ni Lord yung kaibigan ng nanay niya para mag-provide sa kanila sa panahong walang-wala talaga sila. So nakita niyo? Diba? Nakita niyo yung story ni Joanne Soliman na 10 pesos na lang. Last ko na to, Lord, bukas wala na kami. No? Ito yung imagine nyo. Nagbigay yan sa Panginoon. Binibigay siya sa Panginoon. Pagkatapos pag-uwi nila, may 5,000 pala. Ilang araw nilang pagkahati-hatian yun. Ilang itlog ang mabibili nila noon. No? Sobra isang buwan nilang kakainin ng itlog. Sa loob ng sa loob ng isang buwan, 5,000 piso halaga ng itlog, diba? So, wow, praise God. Natutuwa pa kayo na itong pangyayari ng panahon ay nangyayari pa rin pala sa panahon natin ngayon. Right? Wow, sobrang sarap. Pagpalain ng Panginoon. Naiiyak ka na lang, pati uhog mo lalabas kapag naranasan mo ang pagpapala ng Panginoon. Ikaw kapatid, kaibigan, nakaranas ka ba ng kahirapan sa panahon ngayon o patuloy kang nakakaranas ng kahirapan, kapigatian, ng pagsubok? Naranasan mo ba na kahit wala ka na, nagbigay ka pa din? At kasunod nun, ay pinagpala ka na ng Panginoon. So pasalamatan mo ang Panginoon. Bigay mo lahat sa Kanya. Magpasalamat ka palagi dahil pinagpala ka ng Panginoon sa kabila ng kahirapan ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. At ito, dito na po tayo magtatapos, mga kaibigan. Ayan, sa ating conclusion. In Matthew chapter 6, verse 2-4. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. So
So kapatid, huwag mo nang ipagmayabang. Kung ikaw ay naglilimos sa iyong bibigay sa iyong kapwa, no? Huwag mo nang ipagmalaki. No? Hayaan mo nang ang Diyos na lamang ang nakakakita ng mga sikreto mong ginagawa na patungkol sa iyong kapwa. Pagkaloob mo yan, no? Hayaan mo na ang Diyos na magpala sa iyo. Ibigay mo na yan. No? Huwag mo na ipagmalaki na binigyan ko si ganito, pinagpala ko si ganito, no, tinulungan ko siya. No, kalimitan kasi sa atin ngayon, nagpo-post pa sa social media, gumagawa ng kanilang mga sabi pa nga nila, good Samaritans pa nga daw eh. No? No? Huwag mo nang ipagmalaki, kapatid. Pag nagbigay ka, hayaan mo na ang Diyos. Nakikita naman ng Diyos yan eh. At walang lihim na hindi mabubunyag balang araw. Hayaan mo na ang Diyos ang maghayag niyan. Mas masarap yung papuri na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. No, kapatid. Pangalawa. So sa Matthew chapter 6, dito po, sa pangalawa. Sa Acts chapter 20 verse 35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Higit na pinagpapala ang nagbibigay sa tumatanggap. Amen. Hallelujah. Praise God sa kanyang mga salita. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Kapatid, mas higit na pinagpapala ang mga nagbibigay. Okay lang na ikaw palagi nagbibigay. Okay lang po yun. Hayaan mong bumalik yun sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Ibabalik niya po sa iyo sa lahat. Pagkakalob niya muli sa iyo lahat ng yan. Kung ano man ang nawala sa iyo, pagkakalob ng Panginoon yan, i-restore niya ang lahat ng mga biyaya na iyong ibinigay, itinulong sa iyong kapwa ng buong puso, na nag-aagalak ka sa tuwing ikaw ay nagbibigay, na hindi ka napipilitan kapag ikaw ay nagbibigay. Kaya kapatid, sabi ng Panginoon, ibigay natin ang para sa Panginoon. No? Kapag tayo ay nagbibigay, nangangailangan ito ng sakripisyo. At kalaunan, i-reveal ng Panginoon ang konfirmasyon at sa mga susunod ay ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So kapatid, kaibigan, kung nasaan ka man ngayon, nais ng Panginoon na hindi lang material ang dapat natin ibinibigay. Higit sa ating Diyos na buhay. Ibigay din natin sa Kanya ang ating mga buhay. I-surrender natin ang ating free will sa Kanya. At sigurado ako mararanasan natin ang buhay na kaloob niya, mga pagpapala. Hindi lang hindi lang dito sa lupa, maging sa buhay na hinahanap. Kapatid, kung nais mo na i-surrender sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay, ito na yung pagkakataon. Ito na yung oras na dapat mong i-surrender ang buhay mo sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus. Tandaan mo, kapatid, na kapag isinuko mo sa Panginoon ang iyong buhay, nangangailangan niya ng matinding desisyon. Kasi minsan naiisip natin na ang pag-surrender sa Panginoon ay okay lang, ngayon lang. Bukas, ibang tao na naman ako. Okay lang ngayon, sa isang linggo, ngayon pa, Kristiyano muna. Ako surrender ko sa Panginoon ng buhay ko, pero susunod na linggo, ganoon na naman ako ulit. Kapatid, kung nasaan ka man, kung nais mong i-surrender sa Panginoon ang buhay mo, mag-decide ka. I-decide mo. Kasi ang pagsuko sa Panginoon, nakangailangan niya ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi yan emosyon lamang. Na ngayon ay nais kong magsisi, bukas hindi. Hindi po ganun, kapatid. Ang pagsisisi ay isang desisyon. It is a state of mind. Ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi ka maaaring magkaroon ng pananampalataya kung wala kang tunay, totoo, at tapat na pagsisisi. Yan po ang saligan, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang tunay na pagsisisi. Kaya kapatid, kung nais mong magsisi, tunay na pagsisisi sa Panginoon. Desisyon na kapag tinalikuran mo na ang kasalanan, umikot ka na 180 degree
tinalikuran mo ang kasalanan. Nag-decide ka na kapatid. Na hindi mo na siya ulit babalikan. Ayan ang isang matibay na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pagdidesisyon. Magdesisyon ka kapatid. Pag pinagdesisyonan mo, huwag mo nang gagawin. Magkaiba yung emosyon sa desisyon. No? Kapag kinonfess, sinabi, pinahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay binuhay uli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka kapatid. Ngayon, kung nais mong tanggapin ng Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, saan man kayo kapatid, saan man lugar, sa ibang bansa o sa ibang bayan, sa ibang lugar, sa ating live streaming na ito, maaari mo pong tanggapin ng Panginoong Jesus. Hindi ako ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Jesus ang may assurance na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung nais mong tanggapin ng Panginoong Jesus sa buhay mo ngayon mismo, nais mong pagsisihan, talikuran, at manumbalik sa Diyos ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, kapatid, samahan mo ko sa pananalangin. I-surrender mo kung nais mong tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Sige po, handa ka na ba kapatid? Handa ka na ba ang iyong sarili? Handa ka na bang mag-decide sa iyong isipan? Sabi sa Romans 12:2, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi ng Panginoon, so that you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. No? Sige po, samahan mo ko kapatid sa oras na ito, sabayan mo ako sa aking panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Ipikit mo ang iyong mga mata at iyuko mo ang iyong ulo bilang simbolo ng pagsuko mo sa Panginoon. Sige po. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po na ako'y isang makasalanan at wala akong magawa upang maging matuwid sa iyong harapan. Salamat sa iyong sakripisyo. Alang ikaw ay napako at namatay sa krus ng Kalbaryo, kung saan nabuhos ang iyong dugo upang ako'y tubusin at hugasan sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kapatid, kung tinanggap mo po ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ako po ay nakakasigurado na magkakaroon ka ng kapahingahan at kapayapaan sa iyong isipan. At kalaunan ay buhay na walang hanggan ang iyong matatanggap. Hallelujah. Salamat po. At sa muli nating pagsasama-sama ay inaasahan ko muli ang inyong pagtugon sa live streaming na ito. At maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless everyone.